Tulala akong nakatingin sa kawalan. Maraming gumugulo sa aking isipan. Hindi ko akalain na mangyayari sa akin ito. Ang walang hiyang si Gaston, ang manager, kung nalubos kong pinagkakatiwalaan. Hanggang ngayon hindi niya pa ako mabigyan ng matinong projects. Balak yata niya akong buruhin dito sa apartment at gawing parausan. Oo, maging parausan nito. Unang araw pa lang namin dito sa New York. Nilasing niya na agad ako at pinagsamantalahan. Hindi ko akalain na gagawin niya sa akin ito. Sabi niya inom lang daw kami ng kunti para I celebrate ang aking pagdating dito sa New York. Nalasing ako at doon niya na naisagawa ang kahalayan na matagal niya na palang pinaplano. Matagal niya na daw akong pinagnanasahan kaya lang hindi siya makagawa ng paraan kasi bantay sarado ako ng aking boyfriend na si Gabriel O. 5 taon ko na siyang manager. Lahat ng pageant na sinalihan ko nandyan siya. Siya din ang nag-aayos ng aking schedule at kontrata kapag may fashion show ako. Lahat ng mga nangyari sa aking career at personal life alam nito. Kaibigan na din ang turing ko dito at kilala ito nila mommy at daddy. Pinagkatiwalaan ko siya kasi akala ko mabait siya. Akala ko kasi ay gay ito na lalaki din ang hanap nito. Pero nagkamali ako. Sa nakalipas na buwan hindi ako makaalis sa apartment na ito dahil hawak niya lahat ng aking dokumento at passport. Nilalok niya din ang pinto kaya naman ay hindi ako makalabas para makahingi ng tulong. Hindi ko na alam ang aking gagawin. Naguguluhan ako kung alam ko lang na ganito ang mangyayari sa alin hindi na sana. Ako nagpumilit pa na pumunta dito. Wala akong ni isang kakilala sa bansang ito. Liban kay Gaston. Hindi ko din masabi kina mommy sa Pilipinas ang sitwasyon ko kasi natatakot ako. Kinapa ko ang cellphone at binuksan. Tiningnan ko ang social media account ko. Tiningnan ko din ang wall ng kapatid kong si Carissa. Gusto ko samagap ng balita tungkol sa pagsasama nila ni Gabriel. Wala akong napala kasi hindi na nag-update ng social media account niya si Carissa. May mga bagong pictures pero puro tag lang ito ng mga kaibigan. Mukhang maayos naman ang lagay nito at nag-aaral pa rin. Wala ni isang picture si Gabriel sa social media account nito. Dalangin ko na sana hindi maayos ang pagsasama nila. Kahit anong mangyari babalik ako ng Pilipinas para agawin ulit si Gabriel dito. Magiging maayos ang buhay ko kapag matuloy ang kasal naming dalawa. Liwan ko na ang pagmomodelo at magiging plain housewife na lang. Maya-maya pa ay bumukas ang pinto ng kwarto at pumasok si Gaston. Napansin niya na nakahiga pa din ako sa kama. O kakagising mo lang ba? Abat anong oras na ikaw nakahilata pa din dyan? Ayos senyoritang seniority ka Pauyam nitong wika. Gaston, pwede ba pauwiin mo na lang ako ng Pilipinas kung wala naman pala akong makuhang projects dito? Sabi ko sa car niya habang bumabangon at sumandal sa headboard ng kama. Ano ang tingin mo sa akin tanga? Matagal ko nang pinagplanuhan ito tapos pakakawala na lang kita ng ganon-ganon lang. Single na wika nito. Hindi malaki na ang ginastos ko sa iyo. At plano ko talaga ito noon pa. Hindi ka makakawala sa akin hanggat gusto ko, dagdag panito habang nakangisi. Pero Gaston, anong gagawin ko dito sa New York na nga ako ka sa akin na mabibigyan mo ako ng malalaking projects at makilala ako bilang international model, wika ko dito. Anong magagawa ko Ayaw ka nilang i-hear. Hindi ka daw qualified, alam mo dito. Sa New York mataas ang qualifications nila. Pagdating sa mga models, sagot nito. Kung ganun uuwi na lang ako ng Pilipinas. Sa ayaw at gusto mo, naiinis ko na sagot. Dito. At paano mo naman gawin yun Nasa akin lahat ng documents mo. Hindi ka makakalabas ng bansa hanggat wala sa iyo ang mga yun lalo na ang passport mo, misi nito. Gagawa ako ng paraan. Kung kinakailangan, napupunta ako ng embassy para humingi ako ng tulong gagawin ko, sigaw na sagot ko dito. Nakita ko ang pagsalubong ng kanyang kilay. Galit na tumitig siya sa akin. Dinuro niya pa ako. Sige gawin mo yan pero sisiguraduhin kung nasira ang buhay at reputasyon mo bago ka makauwi ng Pinas. Galit na wika nito habang lumalapit sa akin.